Napakasosyal daw na itong event na ito ng DepEd. Alam niyo naman kung sino ang namumuno dyan sa ahensya na yan. Abay, sa isang magarbong hotel pa daw ginanap etong isang event na ito, signing event ng DepEd. Wow! Matindi. Sabi nga, eto naman daw ay pwede sanang gawin sa simpleng opisina lang. Sa opisina mismo halimbawa ng DepEd, na andyan ang media kung talagang gusto niyang magpasikat. Gusto niyang ipakita sa media or i-present sa media kung ano man na dapat pirmahan. Okay? Pwede naman yun eh. Pero yung gumamit ka pa ng isang 5-star hotel, ay talagang kapuna-punayan. Dapat talagang punahin. Dahil una, pera ng taong bayan po ang ginagamit sa mga ganitong klaseng event. At napakagarbo nga naman. Kung simpleng signing event lang ito. Dahil dito, inirekomenda ni Romulo na mismong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na ang humarap sa committee upang mas detalyadong maipaliwanag ang tungkol sa JMC ng kanyang kagawaran at ng TESDA. Meron palang joint memorandum circular etong DepEd at TESDA. At yan po ang nangyari, etong signing event na ito. Etong memorandum circular na ito pala ang pinirmahan dyan sa Manila Hilton Hotel. You signed sa Manila Hilton pa. You could have signed this DepEd TESDA joint memorandum circular in a more reasonable place. Yun ang gustong ipunto na itong kongresista na ito. Reasonable place na hindi kayo gumastos ng TESDA, with TESDA, bali dalawang ahensya ang gumastos dito, DepEd at TESDA. Pero pinili nyo ito. Bakit tayo nagkakaganito? At magkano nagastos ninyo dito sa ginawa nyong Hilton? Yung Hilton na ito, ni Pasig City, ito po ay paiimbestigahan ata natong si Pasig City Representative Roman Romulo. Ay dapat lang talagang paimbestigahan ito. Diba? Yung mga politiko natin, hindi nila alintana na ang kanilang ginagamit na resources ay pera ng taong bayan, kumukuha sila sa kaba ng taong bayan. Kaya, hindi marunong mag-isip na maging masidop. Dapat ang isang politiko kaakibat ng pagiging isang nagsisilbi sa ating bayan, sana maging masinop at sana alamin kung ano yung mga prioridad pagdating sa gastusin. Dahil totoo, pera po ng taong bayan ang ginagamit ng mga yan. Abay matindi. Kung sana ay para sa malaking programa na pwedeng or pakinabangan ng napakarami ng nating kababayan na nangangailangan, abay walang problema dyan. Pero kalimitan kasi yung mga ganitong event, mga kaibigan, mga kamag-anak ang naandyan, mga imbitado, mga kapartido halimbawa ang naandyan. At bongga ang mga pagkain, bongga ang mga bongga etong mga ganitong klaseng pagtitipon. At yun nga, ang masaklap, gastos ng taong bayan, sana ay napunta sa mas makabuluhan na bagay. Maraming mga kababayan tayo na naghihikahos at nangangailangan, pero yung mga budget halimbawa ng ganitong ahensya, tignan nyo naman kung saan napupunta, 'di ba?